Kakatapos lang ng night shift. Unang linggo na ako sa night shift kasi 2 weeks akong nag-training ng morning. So ito yung unang linggo ko ng night shift. So Saturday night na. Ayan malamig na. Ay, nakakapagod. Maraming gagawin mamaya ngayong araw na to. So siguro darating ako sa bahay after 20 minutes. Pero may pupuntahan ako sa may pipikapin akong phone sa Southgate, diretsong check up, din saka lang ako matutulog. Ayun. So drive muna ako, uwi muna ako, kain ng breakfast, and then busy day. Ayun, iPhone 16 Pro Max. Yan. Kinuha ko yung Desert Titanium. Ito yung parang bagong kulay nila. Pero parang rose gold. Parang copper gold to before. Pero tingnan nga kung magandang Anyway, yan yung kinuha ko. And the reason ko bakit bumili ako ng phone is yung isang phone, itong ginagamit ko ngayon ay ibibigay ko na sa daughter ko kasi ang reason ay hindi dahil gusto para mabigyan siya ng phone, but yung mother ko kasi is nagbabakasyon siya dito, then babalik na siya ng Manitoba this coming November para to spend naman yung birthday ng kapatid ko. And then after yata punta siya ng Toronto kasi darating naman yung kapatid ko from Abu Dhabi, na darating siya as PR sa Toronto naman siya. Ayun ngayon kaya every province libot ng mga province ang mother ko. Anyway, yun nga ang reason kung bakit may kailangan ng phone kasi kailangan ng by October, habang nandiyan pa yung mother ko, hayaan namin yung mga bata ay ititrain namin sila na sumakay ng bus, punta doon sa waiting bus ba? Tama, waiting, para yung school bus dumating doon, para updated kami kung nakasakay na ng bus yung mga anak ko. So responsible naman yung panganay kong anak, but kailangan namin i-train na siya kasi pag wala na si mother, medyo malaking adjustment na naman kasi kailangan yun nga, panggabi ako, lumalabas ako ng 7, then 7 going to our home is it will take me 20 minutes kung walang traffic. Kaso ang problema, pagka pick up ko sa asawa ko, balik ulit ako, pick up ko siya, then ihatid ko naman siya sa work. Dapat dumating kami, may hatid ko siya o may drop ko siya ng before 8 ng umaga. Ngayon ang pick up naman ng school bus is 7:45. I think 7:45 ba? Tama, 7:45 or before 8. Hindi na namin mahihintay yung mga bata na sumakay ng school bus din saka kami alis kasi malilit yung asawa ko. Medyo mahirap yung adjustment na yun kasi nga first time namin gagawin to, but responsible naman yung anak ko, and then at the same time hindi lang naman sila yung naghihintay ng school bus, may mga bata na, so ititrain namin sila, tapos hindi naman kalayuan sa bahay namin. So kailang lumabas yung asawa ko sa bahay, umalis ng bahay ng mga 7:20ish or 30. Tapos diretsong pick up, iwanan na namin yung mga bata sa bahay, sila na yung pupunta ng waiting area doon sa school bus. Mga 5 minutes walk lang naman, so kaya naman. Kita naman namin may mga bata na sila na lang. So sabi ko sa asawa ko, yun ang magiging natin, or else lagi siyang malilate. So para maging updated kami, so ito nga, kaysa bibili pa ako ng phone para sa kanya, so ito na lang yung phone na gagamitin niya.
kukuha na lang ako ng another postpaid plan but without data. Nag-inquire na ako, mayroong $25 yata, unlimited call na. Hindi naman niya kailangan mag-data kasi sa school naman hindi naman sila allowed. And then sa pagpunta sa bahay naka-wifi naman. So ayun, yun ang magiging arrangement namin. So yun ang reason, hindi dahil sa gusto niya asahan ako ng iPhone. Gusto niya pero ayaw namin talagang bigyan. But now kailangan namin para yung mapanatag yung loob namin na nakasakay na sila ng bus, tapos yung kung pauwi na sila from school, pag tatawag na lang siya na dad, dito na kami, so ganun. So ganyan ang magiging arrangement, lalo na itong papasok na yung winter. So kailangan talaga namin gawin yun. So yun lang, na-share ko lang. Alam mo, first time kong pumila ng launch. Yesterday yung launch ng iPhone. Buti na lang nag-pre-order na ako kasi nung mismong September 15 yata yung pre-order, open ang pre-order. Kasi kung after yung date nila ng pre-order, ang dating na ng phone mo will be on October. Yun. May mga nagwo-walk-in doon sa nakapila. Kami naman nakapila rin, pero kami yung nakapila naman kami for pick up na ng phone. Merong mga nagwo-walk-in, pero syempre kung ano lang available, yun lang may bibigay. Pag mga ganyan kasi mga iPhone launch, it reminds me ng yung nagtatrabaho ko sa Abu Dhabi sa Etisalat, sa telecom. Ganyan talaga, grabe yung kahit yung parang daming haba ng pila, may mga reseller kasi lalo na yung mga reseller kasi bibili sila lang marami tapos ibebenta nila ng almost double. Maraming bumibili yan, lalo na yung mga Arabo na gustong makauna ng phone. Yan lang na reminds me ng pag yung aming stress kapag as customer service as a sales sa telecom. Pero happy naman. Anyhow, bago ko tapusin ito yung vlog kong ito, share ko lang yung nabanggit ko nga na yung kapatid ko is padating na from Abu Dhabi. Nurse siya doon. Tapos the funny thing about yung tinan mo how answer prayer talaga. Last year kasi nasa Manitoba pa kami, hindi namin ma-invite kasi nga walang parang path yung mga nurse profession ba tawa yun sa Manitoba. Hirap. Maarte ang Manitoba kasi kahit pag nurse ka kailangan kumuha ka pa ng license, something like that, or magiging assistant nurse ka. Unlike Alberta, BC yata, Toronto, kapag NCLEX ka, pwede mo nang i-convert yung license mo as registered nurse na siya. So we advise yung husband ng pareho kasi silang nurse, so we advise them na kumuha ng NCLEX. So yung husband niya muna, yung asawa niya muna yung kumuha ng NCLEX, nakapasa sila, kumuha siya ng exam sa Pilipinas, yung nagbakasyon sila 2 months or 3 months ago. Yung kapatid ko naman, which is yung babae, baka pag isettle na nila pagpunta ng Toronto, but we advise her na kumuha na rin, pero it's their decision. Basta yung importante meron ng NCLEX passer na yung husband niya. So the funny thing is, hindi nga namin siya. So ang bala kasi alam naman niya na pupunta na kami ng Alberta. So ang way na lang talaga is student pathway. So ang tagal ng process, ang tagal ng paghihintay. And then naka-receive na siya ng letter of acceptance yata ang tawag doon sa mga, correct me if I'm wrong, sa mga hindi ako familiar sa student pathway. So yun nga, tapos yung natanggap niya yon after a few months, like 2 months lang, nakatanggap siya ng letter of invitation sa Toronto as PR.
So dali-dali niya kinancel yung reservation niya, yung slot niya sa school, which is Saet o Naet? Saet yata, o basta sa Calgary yun. Ayun, na ano naman siya, na naiyak nga siya, pero hindi niya na makukuha yung 1,000 bucks yata, something, para sa slot, something ganun. So sabi ko na lang, hayaan mo na lang yung parang isipin mo na lang na yun lang nagastos mo sa pag-a-apply mo sa SPR. Kasi alam mo ang blessing in disguise, kasi kung nagkataon pala na student pathway tapos itong mga changes na nangyayari ngayon sa Canada, naku, lalo silang mahihirapan talaga. Grabe talaga si Lord kapag gumawa ng way talaga. Minsan yung gigil na gigil ka ng makuha to, pero hindi mo makuha. Nagdadasal mo pero hindi wala pa rin sagot sa mga prayers mo. Tapos yung pala, kaya pala ganun, meron palang nakahanda na para sa iyo. Talaga napaka grabe. Hindi nga kami makapaniwala nun. Anyway, yung kwentong yun ng sa kapatid ko is i-expand ko yun kapag dumating na siya. Mas magandang siya ang magkukwento yung mga experience niya. Magandang share yun. Yun lang po. At ayun nga, maraming changes sa Canada ngayon. Pero hindi ako makakapag-discuss nyon. Hayaan nyo na sa ibang mga YouTuber na lang. Kasi masyadong ito nga, yesterday yata, 2 days ago, meron na namang bagong announcement. Anyway, good luck sa mga Canada Dreamers. Sana tiyaga lang, pagdasal nyo na makuha nyo yung gusto ninyo, and huwag kayo mawala ng pag-asa. Anyway, ito lang muna po. Tatapusin yung aking walang kwentang episode ng vlog na to. At maraming salamat sa lahat nagsusubscribe. Message lang kayo sa aming Facebook page, o mag-comment lang kayo sa aming YouTube channel. Okay? Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.